Right, ito is Sniper 155. Ang kwento ni Bossing, ginagamit pa daw niya nung gabi. Tapos pinarada niya sa bahay niya. Tapos kinabukasan, gagamitin niya, ayaw na umandar. So pinacheck dito sa akin, yun nga yung kwento niya. So upon checking, ito yung nakita ko. 63mm yung block, naka throttle body, at stock head. So naka valve spring lang siguro to. Ngayon, ito yung issue nito. Ang issue nito kasi, yung 63mm sumabog kaya hindi siya umaandar. Ang point dito, once na magpapagawa kayo sa mga mekaniko, aminin nyo yung sira para kami, hindi kami manghuhula at hindi na namin ito troubleshooting pa. At tulad nito, sabi niya, pinarada niya nung gabi, umaandar pa. Nung gagamitin niya na ng umaga, ayaw na umandar. So paano naman nangyari yan? Basag nga to. So ibig sabihin nito, inabot to sa kalsada, tumirik to, ginagamit niya yung motor, tumirik yan. Ayan, makikita kasi ng mekaniko yan, ayan oh. Ang kita nyo naman, di ba? Basag. Paano mangyayaring pinarada nyo pa ng gabi na may ganito ng issue? So ang punto ko dito, pag once na magpapagawa kayo ng motor, aminin nyo yung sira, kung ano nangyari, para mas mapadali yung gagawin natin. Hindi na tayo maghahanap pa ng mga kung ano-ano o troubleshoot pa, papalitan ng spark plug, linisin throttle body, valve clearance. Yung pala, sabog talaga yung makina. Diba? Yun lang. So suggest ko lang sa inyo, sa mga customer, aminin nyo para at least yung mekaniko alam na agad yung gagawin. Sabihin nyo, ginamit nyo, sumabog, biglang tumirik, yun, tapos na usapan, alam na agad namin gagawin. Pero kung sasabihin yung pinarada nyo lang nung gabi, tapos ayaw na umandar, tapos malaman-laman natin ganito pala sira. Ayan o, sabog na sabog yung pisngi nung piston, dalawa, 63mm kasi to. So mataas ang compression, so pagka mga ganyan talaga, napakanipis na ng valve pocket yan, ayan, diba? So yun lang, Sniper 155. Umamin ka kasi makikita ko yan. Makikita ng mekaniko yan, sira niya. Alright, yun lang naman. God bless and ride safe sa lahat. Sheesh.